So ito na po yung portal po ng Wi-Fi 5 SOAP sa cellphone po natin. Ayan. So sobrang gaan po niya mga kabitik, mabilis lang siyang mag-load. So kaya napakasulit po talaga ng Wi-Fi 5 SOAP. Okay, so click lang po natin tong insert coin. Pag nag-insert coin po tayo mga kabitik, so yung coin slot po natin is mag-o-on po siya. So yung po yung advantage pag gumamit po tayo ng universal custom bird. Okay, so meron siyang auto cut off, so hindi madaling masira yung coin slot. Okay, so click po natin tong insert coin. Ayan, nakikita niyo po, so nagkakaroon na po ng power yung ating coin slot. So try natin maghulog. Okay, ayan, so naghulog po tayo ng 10. So click lang po natin done. So ayan, so meron na tayong time. Ayan. Hello po mga kabitek, share ko lang po sa inyo itong Piso Wi-Fi Build Budget Meal. So ito po yung binili ko po na Piso Wi-Fi kit para po sa ating Piso Wi-Fi Build na budget meal. Okay, so ito po yung mga kit. So kailangan po natin ng memory card. Kahit 16 GB po mga kabitek, pwede po siya. Okay, so yung bili ko lang po nito is 250. Okay, so yung next natin na kailangan natin itong USB to LAN. Okay, so make sure po na gigabit po yung USB to LAN na binili nyo po. Okay, so yung halaga po nito mga kabitik nasa 300 lang po. Okay, so yung next, itong accessories po natin, itong LED frame. Okay, so pailaw-ilaw po ito sa box natin. So yung halaga po nito is nasa 120. Okay, so yung next po na kailangan natin itong universal coin slot. So nasa 500 po ito mga kabitik. So pwede po yung mga piso, 5 at saka yung 10 at saka 20. So tatanggapin niya po yung mga coins na yun. And then kailangan po natin ng centralized power supply. Okay, so 12 volts 5 amperes. Ayan, so kailangan din natin ng pin kasi gumamit po ako ng universal custom board. So yung centralized 350 po siya. Ayan, so itong universal custom board po nasa 800 po ito mga kabitik. Ayan, so madali lang po itong i-set up, no? Kaya gumamit ako ng custom board para malinis po yung wiring natin. Okay, so meron lang siyang 4 na wire papunta po dito sa ating Orange Pi 03 na board. Okay, so ito po yung gagamitin natin. Ayan, so yung kagandahan po nitong Orange Pi 03 po mga kabitik is naka gigabit na po siya yung LAN po niya. Ayan, so 4 lang yung wire naka-connect po sa kanyang board. So meron lang yung wire lang po ng coin relay at saka yung coin pin. And then yung supply niya na 5 volts, yung dalawang wire. Okay, so yung positive at saka yung negative. So ganun lang po siya, no? Ayan, so sobrang linis po niya mga kabitik. And then mabibili lang po natin tong Orange Pi 03 sa halagang 1,000. And then kailangan lang po natin ng box. Okay, yung box natin binili ko po yan ng 800 na may kasamang 150 delivery, so 950 po siya. And then kailangan po natin ng EP. So ito po yung gagamitin ko po na antena. Okay, so yung TP-Link na EP nasa 1,300 po yun. So pwede nyo po yan siyang mabili. So ito is Ubiquiti po yung brand nito. So makakabuo na po kayo ng Piso Wi-Fi so sa halagang 5,200. So yan lang po yung kailangan na budget po natin para makabuo po tayo ng Piso Wi-Fi. Okay? So yung unang gagawin natin, mag-download muna tayo ng software. Okay? So yung software na gagamitin ko po dito is yung Wi-Fi 5 SOAP software. Download muna tayo ng software doon sa official website nila ng Wi-Fi 5 SOAP, tapos ipa-flash po natin dito sa memory. So kailangan lang po natin ng card reader. So isasaksak po natin to sa computer po natin para malagyan po natin ng image itong memory card natin. Okay, so punta tayo sa computer natin. So ito po yung official website po mga kabitik ng Wi-Fi 5 SOAP. Okay, so type nyo lang po dyan sa URL wifi5soap.com. Okay, so para mapunta po kayo dito sa official website po nila. So pag andito na po kayo, punta lang po kayo dito sa baba. So dito po natin makikita yung mga support hardware po ng Wi-Fi 5 SOAP. Meron silang Orange Pi at saka Raspberry Pi. Ayan, so since yung gamit ko po ngayon is Orange Pi 03, so click lang po natin tong download button para ma-download po natin yung image po ng Wi-Fi 5 SOAP. Okay, so click lang po natin yan.
and then hintayin po natin na matapos yung download. So since sa akin meron na po akong na-download, ayan, so ito na po yung image po ng Orange Pi 03. So ipa-flash po natin siya mga kaboytek dito sa ating memory. So mag-download din po kayo ng Balena Etcher. So yan po yung gagamitin natin para makapag-flash po tayo. And then pag na-open na po yung Balena Etcher, select nyo lang po itong flash from file. So hanapin nyo lang po yung file na image. Okay, ayan, so ito po yung image po ng Orange Pi 03 ng Wi-Fi 5 SOP. Tapos open lang po natin, and then select po natin itong target. Okay, so saksak nyo po yung memory card nyo dun sa card reader. Ayan. So tapos i-connect nyo po dito sa computer nyo po. Okay, so para makapag-flash po tayo. So ito na po yung 32 GB po natin na memory. So select lang po natin yan, tapos select natin to. Ayan. So click na po natin yung flash, and then hintayin po natin na matapos yung flashing. Okay, so ayun po mga kaboytek, natapos na po yung pag-flash. So i-remove na po natin yung memory card, yung card reader natin, i-remove na po natin, and then balik po tayo dun sa Piso Wi-Fi kit natin. So pagkatapos po natin mag-flash, so yung memory po natin mga kaboytek, i-connect na po natin siya dito sa ating Orange Pi 03 board. Okay, so punta lang kayo dito sa likod, dyan po natin siya isasaksak yung memory natin. Ayan. So pag nasaksak na po natin yan, so pwede na natin ilagay yung power supply po natin para matest po natin mga kaboytek. Ayan, so saksak na po natin yan, and then yung USB natin. Okay, ayan, so USB, tapos so connect na natin yung internet. So andito yung internet niya. Ayan, dyan po natin siya isasaksak yung internet natin, and then okay, so ganyan mo muna yung itsura niya mga kaboytek, kasi hindi pa natin siya naipasok doon sa dito sa box. Okay, so yan po siya, and then yung LAN po na ito po yung LAN papunta po sa antenna natin. Ayan, connect po natin siya dyan sa USB to LAN. So since sa akin kailangan muna natin siyang i-check. Okay, so i-connect ko muna siya sa computer, itong LAN na to. Ayan, para ma-check po natin. Tapos meron tayong configuration. Okay, doon sa admin. So ayan, na-connect ko na po siya sa computer, yung LAN. So lagyan na po natin siya ng power mga kaboytek. Ayan. So mayroon siyang yung universal custom board po natin. So mayroon siyang delay. Okay, so meron siyang delay na seconds bago siya mag turn on. Okay, ayan. So hintayin lang natin na maging stable na po yung itong lead frame. Ayan. So while nag-waiting po tayo, punta tayo sa computer natin. Okay, so kailangan muna natin tong i-check kung papasok na po ba siya sa portal. Okay, so punta tayo sa computer. So andito na po tayo sa computer po natin mga kaboytek. Okay, so open lang po tayo ng browser, tapos type lang po natin dyan 10.00.1. Okay, so para mapunta po tayo dito sa portal po ng Wi-Fi 5 SOP. Okay, so naghulog na po ako dito para magkaroon po tayo ng internet dito sa computer po natin. So punta muna tayo dun sa admin natin. Okay, so admin portal po natin. So type lang po natin dyan 10.00.1 tapos /admin. Okay, ito na po yung admin access po ng Wi-Fi 5 SOP. So lagay lang po natin yung default admin access po ng Wi-Fi 5 SOP. So admin lang yung user, tapos Wi-Fi 5 SOP yung password. Okay, so yan po yung default access po ng Wi-Fi 5 SOP. Okay, so click lang po natin yung login. So ito na po yung dashboard po ng admin portal po ng Wi-Fi 5 SOP. So punta muna kayo dito sa system, tapos dito sa settings, and then punta kayo dito sa system. Okay, so itong system nabago ko na po ito. So kopyahin nyo lang po ito mga kaboytek.
ito po yung isi-set nyo po dito para gumana po yung coin slot relay at saka yung coin pane. Okay, so ito lang po yung setup po natin dito. Okay, so i-follow nyo lang po ito kung ano po yung nakalagay po dito. Ayan. So ngayon po, since naka-trial pa yung ating software, so i-activate po natin siya. Okay, so click lang po natin tong tatlong dot dito sa gilid. And then punta tayo dito sa license. Okay, so naka-trial pa po siya. So click na po natin tong activate. So dito, kailangan po natin ng license at saka account. Okay, so punta po tayo dito sa official website po ng Wi-Fi 5 Soap. Okay, so punta tayo sa taas. And then click lang po natin tong login button. Okay, dito sa official website po ng Wi-Fi 5 Soap. Ayan, so hintayin lang po natin. So dito is gagawa lang po kayo ng account. Pag wala pa kayong account, so pwede nyo pong i-login yung email nyo po. Okay, so sa akin meron na po akong account, so i-login ko lang yung email ko po dito. Okay, tapos lagay ko po yung password. Tapos click sign in. Dito, lagay nyo po yung OTP. So, yung OTP, makukuha nyo po yun doon sa Authenticator app. Okay? So, for security po yan sa account natin. Okay, so lagay ko lang yung OTP. Tapos, click submit. Ayan. So, ito na po yung dashboard po ng account natin. Ayan. So may mga account na po, so may mga license na po akong nabili. Ayan, so yan po yung mga na-build ko po ng mga piso Wi-Fi. And then punta lang kayo dito sa license. Tapos click nyo po itong main. Ayan. So meron akong license po dito na hindi pa nagamit. Ayan. So yung gagawin po natin is copy ko po yung code, itong license code. Tapos balik po tayo dito sa admin. Tapos lagay ko po siya dito sa activation key. And then lagay nyo po yung email address nyo po doon sa account nyo. And then pag gusto nyo po mag-avail ng license key or activation key dito sa Wi-Fi 5 Soap, fill upan nyo lang po yung form na ilalagay ko po sa description mga kaboytek. Tapos dito lagyan nyo lang po ng pangalan. Okay, so sa akin lagay ko lang po dyan Bindo01. Okay, so pwede naman po yan marinim po mga kaboytek. Okay, so click lang po natin confirm. Ayan, so activated na po yung ating software dito ng Wi-Fi 5 Soap. So close na po natin. And then pag gusto nyo pong baguhin yung time rate nyo po ng piso Wi-Fi nyo, so punta lang kayo dito sa baba, itong window list, nalagyan ko na po siya ng pangalan. Ayan, so click nyo lang po itong tatlong dot, tapos click nyo lang po itong rate. Ayan, so dito mag-add lang po kayo. Ayan, click nyo lang po yan, add. Tapos yung coin 5 pesos, tapos yung 5 peso isang oras. Ayan. And then yung speed po ng per device, pwede nyo pong gawing 5 MB. Okay, 5 MB download at saka yung 5 MB download. And then lagyan nyo po ng description, unlimited net. So nasa inyo na po yun. Pwede nyo po siyang lagyan ng post limit. Okay, so pwede nyo po siyang lagyan din ng validity. Okay, kung kailan po siya mag-i-expire. So sa akin 12 hours. Ayan, so click nyo lang po itong save. Ayan, so ganyan po siya mga kaboytek. So pwede pa kayo maglagay dyan ng additional time. Okay, yung 10. So yung 10, 3 hours 03. Tapos 0. Ayan. And then post time limit dalawa, tapos 12 hours pa rin. And then 5 MB upload at saka download. And then unlimited time ng description. Ayan. So ganun lang po yung pag-add po ng Wi-Fi rate po dito mga kaboytek. Ayan. So pag na-set up nyo na po yan mga kaboytek, okay, so pwede na po natin yan i-test dun sa EP po natin, dun sa antenna natin. Okay, so try po natin dun sa cellphone natin. Okay, so ito na po siya mga kaboytek. Ito na po yung antenna na ginagamit ko muna ngayon. Okay, so hindi ko pa muna ginamit itong isa. Okay,
So ito muna yung gagamitin ko as EP or access point po ng Piso Wi-Fi. So ito na po yung LAN. Okay, ito yung USB to LAN, papunta po dito sa adapter, nakakonect po yan sa LAN po, and then yung blue papunta po dito sa antenna. Okay, PoE LAN. Okay, papunta po siya dito sa antenna. Ayan, pakita ko lang sa inyo. Ayan, so yan po yung kulay blue. So yung gray papunta po siya sa USB. Ayan, so yan na po yung setup muna natin sa ngayon. Okay, so ititest muna natin siya bago po natin siya ilagay dito sa box natin. So titest muna natin siya dito. So lagyan muna natin siya ng power para matest po natin. So i-connect ko na yung power po ng universal. Okay, yung outlet i-connect ko na po siya. And then so pag blinking po yung LED frame po mga kabitik, ibig sabihin is naglo-load pa po siya. So pag stable na po yung light niya, yung paikot-ikot na light is goods na po siya. Okay, so nakapag-load na po yung software. So hintayin lang po natin saglit na matapos yung load niya. Okay, and then yung coin slot natin, ayan, so meron siyang auto cut off mga kabitek. Pag okay na po yung software niya, is nakapag-load na po siya, is yung coin slot po natin is mapapatay po siya. Okay, so ayan, nakikita niyo po is nakapatay na po siya, so wala na po siyang ilaw, auto cut off na po siya. Ayan, so yung LED frame natin, yung ilaw niya is parang stable, paikot-ikot na lang po siya. So ibig sabihin yung software natin is naka-up na po yung system niya. So ngayon is try natin mag-connect. Okay, so try natin mag-connect. Ayan, so punta tayo sa Wi-Fi, tapos connect po tayo dito sa Piso Wi-Fi. Ayan, ayan, connect po tayo dyan sa Piso Wi-Fi. So ito na po yung portal po ng Wi-Fi 5 Sops sa cellphone po natin. Ayan, so sobrang gaan po niya mga kabitik, mabilis lang siyang mag-load. So kaya napakasulit po talaga ng Wi-Fi 5 Soap. Okay, so click lang po natin tong insert coin. Pag nag-insert coin po tayo mga kabitik, so yung coin slot po natin is mag-o-on po siya. So yung po yung advantage pag gumamit po tayo ng universal custom board. Okay, so meron siyang auto cut off, so hindi madaling masira yung coin slot. Okay, so click po natin tong insert coin. Ayan, nakikita niyo po, so nagkakaroon na po ng power yung ating coin slot. So try natin maghulog. Okay, ayan, so naghulog po tayo ng 10. So click lang po natin done. So ayan, so meron na tayong time. Ayan, so meron tayong 3 hours. Kasi yung sinet natin doon sa system or doon sa admin, yung rate natin is 10 pesos 3 hours. Okay, so ganun po siya. Ayan, dito po sa baba, so ayan po yung rate natin. So pwede nyo pa yan dagdagan mga kabitek pag gusto nyo po ng 1 day. So yan po muna yung sinet ko po ngayon, kasi yan po yung sample natin. Okay, so ganun po siya. So since working po yung ating Piso Wi-Fi, ayan, so ipapasok na natin siya dito sa ating box. Okay, ililipat na natin siya dito sa box natin para ma-finalize na po natin. Okay, dito mga kabitek, so apat yung wire po ng custom board, universal custom board. So yung dalawa nakikita na po yan, 5 volts at saka yung ground. So yung 5 volts, so dapat dito yan sa pula, tapos yung ground dyan po sa itim.
So connect na po yan. So ganyan lang po siya. And then yung coin pin dito. Okay, so yung relay dito. Tapos yung coin pin sa taas. Ayan. So ganyan lang po siya mga kabaitek. So yung pag-connect po ng wire po ng custom board. So apat lang po siya. Ayan. So nilagyan ko po siya ng styro para hindi po siya magkaroon ng ground. Okay, so meron siyang styro dito sa ayan, para hindi siya magka-ground. Kasi yung plywood minsan pag malamig yung panahon magkakaroon po siya ng static. Okay, yung ground static. So para hindi po madaling masira yung Orange Pi 03 po natin na board. So lalagyan niyo po siya ng styro. Okay. So natapos rin po tayo mga kabaitek sa pag-assemble po ng ating piso Wi-Fi window. Okay, so ngayon itetest po natin siya kung wala ba siyang problema. Okay, so kukonek ko na yung power niya, yung outlet. And then hintayin po natin na makapag-load po yung system po ng Wi-Fi 5 SOP. Okay, so pag ganyan po siya, so ibig sabihin is naglo-load pa po yan. Pag stable na po yung ikot po ng light niya dito sa LED frame po natin, ibig sabihin is naka-up na po yung system. Ayan. So hintayin lang natin saglit na makapag-load po siya. So nakapag-load na po siya mga kabaitek, kasi yung ilaw po ng LED frame niya is stable na po siya, no? Ayan. So connect po tayo dito sa piso Wi-Fi SSID. Okay, ito po yung SSID po ng access point antenna. Ayan, so connect po tayo. So ito na po yung portal po ng Wi-Fi 5 SOP mga kabaitek. Ayan. Okay. So ayan, para klaro. Ayan. So medyo ayan. Okay. So yun na. So try na po natin mag-insert coin. So click natin itong insert coin. So pag nag-i-insert coin po tayo, is yung ilaw po ng LED frame po natin is magbi-blink po siya. So ibig sabihin is naka-on po yung ating coin slot. Okay? Yan. So naghulog tayo ng 10. So 10 natin is 3 hours. So click natin done. Yan. So working po yung ating piso Wi-Fi. Okay, so wala siyang problema. Ayan. So pag hindi po siya naka-blink, okay, itong ilaw po is hindi po siya kakain ng coin kasi nakapatay yung coin slot. Okay, so yan po yung advantage po mga kabaitek pag gumamit po tayo ng universal custom board. Okay, so hindi siya kakain mga kabaitek. So click natin yung insert coin ulit. So maghuhulog tayo. So dyan na po siya kakain ng coin. Yan lang po yung ating piso Wi-Fi na budget meal. So nasa 5,200 po mga kabaitek yung magagastos po natin. So ganito lang po siya mga kabaitek. So yan lang po yung ating tutorials po mga kabaitek. So maraming salamat po sa panonood. At huwag niyo naman po kalimutan na mag-like at mag-subscribe dito sa aking YouTube channel para lagi po kayong updated sa mga bagong videos, tutorials na i-upload ko. Maraming salamat.